Kayo ba ay agree doon nga sa sinasabi po ng PNP kamakailan na bumaba po ang crime rate dito sa Pilipinas? Nararamdaman niyo po ba yan? O kayo po ay nagimbal at natakot din? Doon sa napanood po ninyong CCTV kahapon, actually no nakita ko yun, ang unang ang pumasok sa isip ko hindi na natatakot ngayon yung mga gumagawa ng krimen. Kasi po doon sa video, para sa mga hindi pa nakakapanood, it's either ayaw niyong panoorin kasi alam niyo na yung trauma din na posible ninyong ma-experience no after watching that video. Naiintindihan din naman natin kasi even I myself, noong napanood ko po mismo yung video at sinasabi din dito ni Manong Ted na nakakagulat, nakakapanindig balahibo dahil yun nga po, ang daming tao pero hindi natatakot. Yun pong suspect, naglabas po ng baril at patay nga po yung 63 years old na isang biktima. Diyan po sa nangyaring yan, diyan sa Makati. Nasa linya na po natin ngayon para po pag-usapan yung nangyaring yan na barilan diyan sa Makati, si Police Lieutenant Margaret Panaga. Magandang umaga po, Lieutenant. Magandang umaga po, ma'am. Good morning po. Ma'am, may persons of interest na po ba kayo diyan nga po sa nangyaring barilan diyan kahapon sa Makati? Sa ngayon, ma'am, patuloy pa rin po yung isasagawang CCTV backtracking at forward tracking po natin, ma'am, upang matukoy po yung galaw at dinaanan po nitong suspect na ito, ma'am. Oo, but the latest update po sa inyo pong investigation, ano po mismo daw ang nangyari doon kahapon? Anong oras ito nangyari? Ilan po ba? May kasamahan po ba itong namaril? Paano po? Nung August 3, ma'am, bandang 6:46 PM po, habang naglalakad po yung mag-ina po papunta doon sa may hotel po sa Makati, is meron pong isang individual na nilapitan sila at pinaputukan po sila. At napag-alaman din po namin na dapat po ay mag-celebrate po sana sila ng birthday po ng anak nung August 3 po. Doon, And padre po, kaluluwas lang din po from Zamboanga. Kadarating lang po niya ng Manila nitong August 2 po. Okay, dito po sa CCTV hindi lang malinaw. Kita po ba yung mukha? Nakatakip yung mukha? Paano po? Base po din sa nakuha nating CCTV, ma'am, hindi po ito ganun kalinaw. Isasabit po natin ito, ma'am, sa cybercrime upang mapalinawan po yung mukha ng suspect. Oo, ilang tama po ng bala yung pong tinamo nung ating biktima na namatay? Isa po, ma'am. Saan po banda ito mismo? Sa may, ma'am, ilalim ng ilong po, ma'am, ilalim po ng ilong, sa mukha po, ma'am, ilalim ng ilong. Pagitan po sa ilong and yung sa upper lip po natin. Dead on the spot yung nanay? Yes po, sir. Oo. Yung pong anak, saan po tinamaan? Sa may, base sa report, sir, sa may kaliwang sentido daw po ito. Itong anak na 23 years old po, tinamaan sa ulo din? 26 years old po, sir. I'm sorry. Yung pong anak, tinamaan po sa ulo din? Opo, sa may left temple po, sir. So, ilang pong putok talaga ang ginawa ng gunman dito? Tigisa lang sila? Okay, sir. Base po sa report, sir, may 3 putok po na narinig, sir. Oo. Meron ba na-recover po na basyo ng bala? Sa ngayon, sir, wala pa pong nare-recover na basyo po doon sa area. Kung makikita po natin doon sa CCTV is yung baril po is nakabalot po siya sa parang eco bag po. So ito pong 26 years old ngayon, ano po ito, agaw buhay? Stable naman na po siya, sir. Nag-through and through ho ba yung slug, yung bala? Sir, base po sa ating information sa investigator, sir, is for operation pa po ito, sir. Ngayon po, yung dalawang itong mag-ina na ito, nag-profiling na po kayo. Sino itong mga biktima na ito, ma'am? Base po sa ating sinagawang pag-iimbestiga, sir, ito pong mother, sir, is a housewife po, and ito pong anak niya, sir, is a security admin staff po sa Mandaluyong. Housewife ito, pero galing ka ninyo ng probinsya? Yes, sir. Lumawas po para mag-celebrate po ng birthday po ng anak. Meron siya, yung kanyang mister nasa probinsya? Wala pa po kaming information, sir, doon po sa... Ito pong itong daughter na 26 years old, ito ho ba'y single? Ano po ang profile nito, ma'am?
single po ito, sir. Mm-mm. And nagtatrabaho po security admin staff po sa Mandaluyong. Security admin staff, pakiklaro lang po ma'am, please. Opo, Oo. security admin staff po, sir, sa Mandaluyong po. What do you mean? Ano pong klaseng trabaho yon? Nag-employed po siya sa isang agency, sir. Security agency? Admin staff pa, opo. Okay. Opo, sir. Opo. Security agency, yun ho bang kanyang trabaho nitong batang ito ay may kaugnayan ba sa mga gwardiya, sa HR? Ito ba ay may kaugnayan sa mga permits o anuman po? Ano ho ang particular na trabaho nitong 26 years old? Security admin staff po siya sa isang mall, sir. Sa mall. Opo, sir. Okay. Ma'am, possible motive po dito. Kasi, di ba sa video, tangka talaga na patayin tong dalawang ito. And then, yung gumawa nito, apparently po, hindi na ho siguro may tatanggi, no? Yung pagiging professional nito kung, hindi ho kami ganong kabihasa to analyze, pero kumbaga po, kitang-kita yung kanyang intent, no? And then, yung nga po. Yes, sir. Sa ngayon, sir, lahat po ng ang gusto po tinitignan natin, sir, upang malaman po kung ano po yung Oo. po nung nitong suspect doon sa mga Opo. biktima po. Opo, yes ma'am, we understand. Pero kayo po mismo, sa inyo bang analysis, pro ba ito o yung ganong galaw po na tumakbo, hindi, ano po ang inyong mga pauna pong pag-analyze? Kasama din yun, sir, sa patuloy po na sinecheck po ng ating mga kapulisan ngayon, sir, yung galaw po ng suspect, sir, kung ano na po ito, kung may karanasan na po ba ito. Oo, tsak, malapitan po ito, no? Intent talaga ho. Ngayon, ma'am, kailan kaya ho magkakaroon po ng development sa inyo pong pag-iimbestiga? Sa inyong mga backtracking ka ninyo sa mga CCTV in the area? Patuloy po ang ginagawa po ng ating mga kapulisan, sir. Hindi po sila tumitigil sa pakikipag-coordinate sa mga iba pang agency, sir. And nakipag-coordinate rin po sila sa pamilya po ng victim para makuhaan din po ng statement ito na maaari makatulong po doon sa incident ito. Okay. Sige po. Ma'am, meron na ho bang pagkakakilanlan yung kalibreng ginamit dito? Sa ngayon, sir, wala pa po, sir. Wala pa po tayong nakuha. Opo. May testigo ho bang willing dito na maghayag po? May nakunan ba kayo ng statement, ma'am? Hello, sir. Meron ho ba kayo nakunan po na statement ng mga testigo ho dito? Patuloy po din silang kumukuha din, sir, ng statement and nawagan na rin po ako, sir, kung sa mga kababayan po natin na nakasaksi nung insidente nung August 3 po na meron pong impormasyon na makakatulong po sa investigation na sinasagpuan ng Makati Police Station ay magtungo lamang po sa tanggapan ng Makati Police Station. Makakaasa po sila na ang kanilang pagkakakilanlan ay manatili confidential po. Opo. Ulitin ko lang, yung pong video nitong gunman, walang takip sa mukha, no? Walang face mask? Yes, sir. Kung makikita ho natin doon sa CCTV, bagamat hindi pa po ito ganon kalinaw, dahil kailangan pa po natin ito isubmit for sa technical para mapalinawan po nila yung... Opo. Oo, tsaka baka ho kasi meron din sa kung saan dumaan ito, mas maklaro po yung kuha ng CCTV. O sige po, tayo po aantabay sa development ng investigasyon. Ma'am, kumamarapatin lang po ninyo, Tiniente, kasi ngayon, sangkater ba itong mga post sa social media because of what happened here in Makati Avenue? May mga nagsusumbong, hindi ko alam kung ganito rin po yung inyong datos na laganap daw po yung snatching tsaka hold up dyan po sa Makati. Ito ho ba nakarating po sa inyo? Yes po, sir. Agad naman po natin itong bine-verify and upon verification, sir, wala daw naman pong reported incident sa kanila na ganong incidente po. So sa inyo pong sa buong mga presinto po dyan sa Makati, wala pong ganon na mga reports ng talamak na hold-upan po at saka mga snatching robbery?
As of now, sir, wala pa naman po reported, sir. Opo, sige po. Tatawag kami ulit na tenyente ha sa development po dito po sa kasong ito. Ito hong pamilya, saan silang probinsya, ma'am? Sa Zamboanga po, Opo, sir. okay. So well-informed na po ang lahat dito at luluwas po yung mga pamilya ho ng biktima dito. Yes, sir. Nakapag-reach out na po tayo sa pamilya ng victim, sir. Opo, sige po. Ma'am, salamat po na marami muli sa informasyon na inyo pong ibinahagi sa ating pong programa. Thank you po, ma'am. Salamat po. Thank you po, sir. Thank you Opo. po, ma'am. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.